Kahapon ng umaga ay maaga kong hinatid yung mga anak ko sa school nila. Pero maya pagdating ko sa bahay ay nagchat yung teacher nila na wala pala silang pasok ngayon. Kaya ayan, bumalik naman ako sa school at sinundo ko naman sila ulit. At mabuti na lang ay hindi pa umuulan yung time na yan dahil nga tignan nyo naman yung langit. Nagbabadya na naman yung ulan. Kaya ayan, sinundo ko na kagad sila at hinihintay ko lang yung ate nila dahil nga hindi pa nga sila pinalabas sa teacher nila. At silang lahat dito ay walang klase. Pero yung kuya naman niya ay meron silang klase sa school nila. Dito lang yung walang klase guys, dito sa school ng aking tatlong mga anak na babae. At maya pagdating nga namin sa bahay, niyaya naman ako ng asawa ko na pumunta kami ng palengke dahil nga wala na kaming ulam. Kaya bumili lang kami ng gulay guys na maluluto namin at saka bumili na rin ako nitong saging. Medyo natagalan pa nga ako kakapili kung alin yung saging na mas maganda tignan, yung parang hindi pa masyadong hinog. At ayun, nakapili na nga ako at 1 kilo lang yung binili ko dahil nga 25 pesos lang naman yung kilo ng saging. At bumili na rin ako nitong isang pirasong pipino dahil na-miss kong kumain nito guys. So nakapag lalagyan mo siya ng suka na manghang at tamang-tama, meron talaga ako laging suka sa bahay na maraming sili. At pagdating nga namin sa bahay, ayan, inugasan ko na kaagad etong mga isda. Pagkatapos yung kalahati nilagay ko na muna sa ref kasi 1 kilo lang naman yung binili namin na isda at hinati ko na para meron pa kaming ulam kinabukasan. Kaya nilagay ko na muna yung kalahati sa ref at yung kalahati naman eto yung piniprito ko. Sobrang nagmamahal na din kasi yung mga bilihin ngayon guys. Nung nakaraang linggo nung pumunta ako ng palengke, medyo mababa pa yung presyo ng isda noon at saka yung gulay. Pero ngayon medyo tumaas nga siya, kaya ayan, 1 kilo lang muna yung binili ko at konti lang naman na gulay. At sa tindahan na muna kami bibili ng may ulam namin araw-araw dahil nga wala pa kaming budget para ipamalengke at para malagyan sana yung ref namin. Kaya tiis-tiis na muna tayo ngayon dahil hindi naman laging ganito. At pagkatapos ko nga prituhin itong isda, si Cheryl naman ay nag-request naman siya na gusto daw niya yung itlog at tamang-tama meron pa akong 2 hotdog sa ref. Kaya ayan, hiniwa ko na ng paganyan yung mga maliliit at lalagyan ko ng itlog para naman medyo marami dahil nga alam ko yung mga anak ko ay nagsasawa na rin sila sa isda kasi nga madalas isda talaga yung niluluto ko. Iniprito ko na muna etong mga hotdog para naman maluto itong hotdog bago ko ilagay etong 2 itlog na binatil ko. At nung naluto na nga etong mga hotdog, nilagay ko naman etong itlog. Pagkatapos nung naluto na nga yung ilalim nito ay binaliktad ko naman para naman maluto yung kabilang side. Medyo madilim na nga ako sa labas nakaluto nito guys dahil nga maghahaponan na sana kami kaso nga lang nag-request si Cheryl ng itlog. Kaya eto guys, madilim na nga ako nakaluto nito at mabuti na lang nandito yung super ilaw ko. Eto yung nagpapaliwanag sa madilim kong pagluluto, charis. At mabuti na lang talaga etong panggato nga ginagamit ko guys, etong kahoy ay mabilis lang talaga siyang umapoy at hindi ako panay ihip kasi kapag dito tuyo yung kahoy na ginagamit ko ay nako, bubukad yung ilong ko nito kakaihip at saka abutin ako nito ng siyam-siyam bago ako makaluto. Yan lang muna for today's video.